Disclaimer, ang kwentong ito ay kathang-isip lamang at nilikha upang magbigay aliw, takot, at aral. Anumang pagkakahawig sa mga tunay na tao, lugar, o pangyayari ay pawang nagkataon lamang. Layunin nitong ipreserba ang mayamang kulturang Pilipino at mga alamat ng kababalaghan. Huwag isiping totoo ang mga nilalaman, bagkus ay hayaan ang imahinasyon mong maglakbay sa mundong di nakikita ng karaniwang mata. Habang papalubog ang araw at nagsisimula ng bumigat ang ulap, minamaneho ni Noel ang kanyang lumang delivery truck sa isang daang hindi niya kabisado. Ibinilin ng kanyang amo na ihatid ang mga kahon ng supply sa isang baryong halos hindi na naririnig ng mga tao, isang lugar na tinatawag na silangan. Wala siyang signal at ang mga post ng ilaw ay unti-unting naglalaho. Sa bawat ikot ng gulong, pakiramdam niya ay mas lumalalim siya sa kabubatan. Tahimik ang paligid, tanging ang tunog ng makina at huni ng mga kuliglig ang kanyang kasama. Ngunit sa kalagitnaan ng kalsada, napansin niyang parang hindi na uubos ang daan, tila paikot, at kahit anong liko niya ay bumabalik siya sa parehong punong may kakaibang ukit. Napahinto siya, at nang bumaba ay may nakita siyang karatula sa gilid ng kalsada, kalawangin, halos mabura na ng panahon. Sa gitna ng pag-ulan, mababasa pa rin ang nakaukit na babala, bawal pumasok kung hindi taga rito. Habang nakatayo roon, may biglang lumitaw na matandang babae, basang-basa ng ulan, nakatingin sa kanya. Anak, hindi mo dapat dinadaanan tong daan na to, anito, sabay turo sa isang mas makipot na kalsadang tila tinatakpan ng mga damo. Kung itutuloy mo yan, huwag ka nang lilingon. Hindi alam ni Noel kung bakit, pero sumunod siya. Habang umaandar sa makipot na daan, unti-unting nagbago ang paligid, ang mga puno ay tila may mga mata, at ang hangin ay may dalang bulong na hindi niya maunawaan. Sa wakas, lumitaw sa harapan niya ang isang nayon, tahimik, maaliwalas, parang galing sa lumang panahon. Ang mga bahay ay yari sa kahoy, at ang mga tao ay nakasuot ng makalumang barot saya. Napahina siya ng maluwag. Sa wakas, naisip niyang natagpuan na niya ang silangan. Ngunit nang subukan niyang gamitin muli ang cellphone, walang signal. Nang tignan niya ang walang lokasyon, parang hindi na siya bahagi ng mapa. Habang papasok siya sa baryo, naramdaman niyang may mga matang nakamasid. At sa likod ng kanyang truck, sa salamin, may aninong dumaan, isang hugis taong nakayuko, at sa sandaling iyon, napagtanto niyang baka hindi lang basta baryo ang napasukan niya. Habang papasok si Noel sa nayon, tila huminto ang oras. Ang mga taong naglalakad sa kalsada ay mumiti sa kanya, ngunit kakaiba ang kanilang mga mata, malalim at parang walang puti. May mga bata na naglalaro ng patintero, ngunit sa bawat lundag nila, hindi man lang nadudumihan ang kanilang mga paa kahit putik ang daan. Ang hangin ay malamig, ngunit walang ihip ng hangin. Lahat ng bagay ay tila tahimik, masyadong tahimik. Magandang gabi po, bati ni Noel sa isang matandang lalaking nagwawalis sa tapat ng bahay. Ngumiti ito at itinuro ang malaking bahay sa dulo ng kalsada. Doon ka magtanong, iho. Baka matulungan ka nilang mahanap ang hinahanap mo. Hindi pa man siya nakakasagot, napansin niyang biglang nawala ang matanda, parang bula. Wala man lang tunog ng yabag o senyales ng pag-alis. Lumakad si Noel papunta sa malaking bahay. May karatulang nakasabit, Barangay Silangan, itinatag, taong 1,802. Napakunot ang kanyang noo. 1,802. Impossible. Pumasok siya, at sinalubong siya ng isang babae na nakasuot ng lumang saya, may malamlam ng ngiti. Ako si Aling Tersing, pakilala nito. Walang madalas na bumibisita rito. Malayo kami sa mata ng mga tao. Sinubukan niyang ipaliwanag na siya ay nagde-deliver lang ng mga supply, ngunit nang banggitin niya ang pangalan ng kumpanya, tila hindi ito pamilyar sa babae. Baka sa kabilang mundo yan, biro nito, ngunit walang halong tawa. Dito, walang ganon. Nang ibinaba niya ang mga kahon, napansin niyang magaan, parang walang laman. Binuksan niya isa, at sa loob ay puro abo. Nabigla siya. Nang lingunin niya si Aling Tersing, nakatingin ito sa kanya ng diretsyo, at malamig ang tinig, ang dinadala mo ay hindi para sa amin, Noel. Para yan sa mga hindi mo pa nakikita. Gusto niyang umalis, ngunit nang bumalik siya sa kalsadang pinasukan niya kanina, wala na ito. Sa halip, puro bahay na magkapareho ang disenyo, parang paulit-ulit lang. Sa bawat liko niya, bumabalik siya sa parehong tindahan, sa parehong babae, sa parehong bata. Sinubukan niyang i-on ang cellphone, ngunit walang signal, walang oras, at kahit ang orasan ng truck ay tumigil. Dito niya napagtanto wala siya sa karaniwang mundo.
Ang nayon ng silangan ay hindi lumalabas sa kahit anong mapa dahil ito'y isang lugar na hindi para sa mga tao. Sa malayo, may isang batang babae na nakatingin sa kanya, nakangiti, at may mga matang kumikislap sa dilim. Hindi ka dapat nandito, Kuya Noel. Kinabukasan, nagising si Noel sa loob ng isang bahay na hindi kanya. Nasa sahig siya, at sa paligid ay mga lumang kasangkapan, aparador na yari sa nara, lumang lampara, at mga larawan ng mga taong hindi niya kilala. May pumasok na babae, may dalang mainit na sabaw. Magpahinga ka muna, anak, sabi nito. Nahimatay ka kagabi. Hindi maalala ni Noel kung paano siya nakatulog o kung sino ang nagdala sa kanya roon. Tinanggap niya ang sabaw, ngunit napansin niyang malamig na yon, tila matagal nang nakahanda. Nang tumingin siya sa bintana, puro hamog ang labas. Ang araw ay tila di ganap na sumisikat, parang may kurtinang nakaharang sa langit. Lumabas siya upang magpasalamat sa mga kapitbahay, ngunit sa bawat taong kanyang nakikita, may kakaibang nangyayari. Kapag tinitigan niya ng matagal, biglang nagiging malabo ang mukha ng mga ito. Para bang binubura ng hangin ang kanilang anyo, hanggang sa hindi na niya maalala kung ano ang hitsura nila. Kapag pinipilit niyang alalahanin, sumasakit ang kanyang ulo. Lumapit sa kanya ang batang babaeng nakita niya kagabi. Kuya Noel, mahinang sabi nito, huwag kang tititig ng matagal sa kanila. Kapag nakita nila na nakikilala mo na sila, kukunin nila ang mga mata mo. Nang tanungin niya kung sino siya, ngumiti lang ang bata. Ako si Maya, sagot nito, at matagal na akong nandito. Habang nag-uusap sila, napansin ni Noel na ang ibang mga tao sa paligid ay walang aninong nakikita sa sahig. Lahat ay tila lumulutang sa liwanag. Tanging si Maya lang ang may malinaw na anino, tulad niya. Lumapit si Noel sa plaza ng baryo. Doon niya nakita ang mga larawan ng mga nakaraang bisita. May mga pangalan sa bawat litrato, ngunit lahat ng mukha ay nabura. Sa gilid ng bawat larawan, nakasulat ang parehong babala, ang nakakakita ay nakakalimot. Ang nakakalimot ay nananatili. Nang gabi, habang nakahiga siya, narinig niya ang mga yabag sa labas ng bahay. May mga tinig na bumubulong, mabagal, paos, parang maraming bibig na sabay-sabay nagsasalita. Naalala mo na kami, Noel? Dahan-dahan niyang sinilip ang labas. Doon niya nakita ang mga taong bumabaluktot ang anyo, ang mga mukha ay kumikilos na parang niluluto ng apoy. Ang ilan ay wala ng balat, ang iba ay purong ngiti lang ang natira. Nang tumingin siya sa salamin, halos malaglag ang kanyang puso, ang kanyang sariling mukha ay nagsisimula ring maglaho. Kinabukasan, pinuntahan ni Noel si Aling Tersing upang magpaalam. Gusto na niyang umalis, ngunit tila walang daan palabas ng nayon. Hindi mo basta-basta malalabasan ang silangan, mahinahong sabi ni Aling Tersing habang inaayos ang mga bungkos ng halamang nakasabit sa kanyang pintuan. May mga panuntunan dito. Bago ka makaalis, kailangan mong humarap sa punong barangay. Sinamahan siya ni Maya, ang batang babaeng palaging nakamasid sa kanya. Habang naglalakad, napansin ni Noel na parang dumami ang mga tao sa baryo. Lahat ay nakangiti sa kanya, ngunit walang tunog ang kanilang mga labi. Tahimik ang paligid kahit nagkikilos ang lahat. Ang mga pinto ng bahay ay nakabukas, pero wala siyang nakikitang sino man sa loob. Parang mga bahay na humihinga ngunit walang laman. Sa dulo ng kalsada, naroon ang malaking bahay ng punong barangay, lumang baheng bato, may mga ilaw na berde at pulang kumikislap. Sa harap ng pintuan ay may mga palayok na naglalaman ng kakaibang amoy, hindi usok ng insenso, kundi parang nasusunog na buhok. Lumabas ang isang lalaki na matangkad, payat, at nakasuot ng itim na barong. Ako si Kapitan Saniel, pakilala nito. Ang tinig ay mababa at malamig, parang dumadaloy sa ilalim ng lupa. Alam kong hindi ka taga rito, Noel. Pero maaari kang maging isa sa amin. Inanyayahan siya ng kapitan na sumama sa isang salusalo sa loob ng bahay. Nandoon ang mga taga nayon, nakaupo sa mahabang mesa, puno ng pagkain, mga karne, prutas, at sabaw na kumikintab sa ilalim ng ilaw. Amoy bahaw ngunit tila sariwa. Ano po ito? Tanong ni Noel. Umiti ang kapitan. Pagkain ng mga nananatili. Dito, hindi ka magugutom, hindi ka tatanda, at hindi ka mawawala. Bago niya subukang kumain, biglang hinila ni Maya ang kanyang kamay. Huwag, pabulong na sigaw nito. Para lang yan sa kanila. Ngunit huli na. Nakatitig na sa kanya ang lahat ng tao sa mesa. Dahan-dahan silang umiti, sabay-sabay. Sa sandaling iyon, napansin ni Noel na ang kanilang mga ngipin ay matatalas,
at ang dila ng kapitan ay mahaba at kumikindat na parang ahas. Hindi ka taga rito, sabi ni Kapitan Saniel, pero kung tatanggapin mo ang aming alok, maaari kang manatili. Ang kapalit? Isang bagay lang kaluluwa mo. Nang tumanggi siya, biglang bumigat ang hangin. Nagsimula ang mga ilaw na pumikit-pikit, at mula sa sahig ay lumitaw ang mga kamay na tila gawa sa usok. Hinawakan ang mga paa ni Noel. Ngunit bago siya tuluyang hilahin, tumakbo si Maya at itinapon ang isang pirasong asin sa sahig. Biglang naglaho ang mga kamay at tumigil ang lahat. Umalis ka na, sabi ni Maya nanginginig. Bago ka tuluyang tanggapin ng nayon. Takot na takot si Noel matapos ang nangyari sa bahay ng kapitan. Hindi na siya mapalagay at sa bawat kanto ng baryo ay parang may mga matang sumusunod sa kanya. Ang mga dating ngiti ng mga tao ay naging malamig at mapanlait. Lahat ay tila nagbago, maging ang liwanag ng araw ay naging kulay abo. Maya, saan ba ako makakatakas? Tanong niya habang naglalakad sa kakahuyan. Tanging sa simbahan ka makakahanap ng sagot, tugon ng bata habang nakayuko. Pero huwag kang mananatili roon ng matagal. Sapagkat ang mga anino roon ay buhay. Sinundan ni Noel ang daan patungo sa simbahan, isang lumang gusali na gawa sa bato at natatakpan ng mga ugat ng puno. Sa bawat hakbang papalapit, lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib. Pagpasok niya, walang tao, ngunit naroon ang mga aninong kumikilos sa dingding. Hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling ang mga ito dahil walang liwanag na dapat magdulot ng mga anino. Lumapit siya sa altar, at doon ay may nakita siyang lumang libro na tatakpan ng alikabok. Nang buksan niya ito, may mga nakasulat sa wikang hindi niya kilala, ngunit isa lang ang malinaw, isang guhit ng mapa ng baryo, at sa gitna nito, ang nakasulat, nayon ng mga di nakikita, laan sa mga kaluluwang naliligaw. Biglang bumukas ang mga pinto ng simbahan at pumasok ang malamig na hangin. Mula sa mga anino, unti-unting lumitaw ang mga nilalang, mahahaba ang liig, may mga mata sa kanilang mga palad, at sa bawat galaw nila, parang sumisigaw ang hangin. Isa sa kanila ay lumapit sa kanya at bumulong, hindi ka dapat nandito. Ang mundong ito ay nakatago sa mga mata ng mga normal na tao. Isa kang intruder. Gusto ko lang umalis, sagot ni Noel nanginginig. Ngunit mumiti ang anino, mabagal, nakakatindig balahibo. Walang umaalis. Kapag nasilip mo ang nayon, bahagi ka na nito. Sa likod niya, narinig niya ang paglapit ni Maya, dala ang isang lumang rosaryo na kumikislap sa dilim. Noel, gamitin mo to, sigaw ng bata. Hawakan mo. Hinawakan niya ang rosaryo at itinapat sa mga anino. Bigla silang umatras at ang simbahan ay tila yumanig. Mula sa kisame, bumagsak ang mga itim na abo na parang buhangin ng oras. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, may tinig na sumigaw sa kanyang isip, hindi mo sila matatakasan. Sapagkat ang nayon na ito ay hindi nakikita ng tao, kundi ng mga tulad mo na dapat nang mawala. Sa labas ng simbahan, nakatayo si Kapitan Saniel, nakangiti, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng pula. Handa ka na bang malaman kung bakit ikaw ang pinili ng nayon, Noel? Humihingal si Noel habang tumatakbo palayo sa simbahan. Ngunit gaano man siya kalayo pumunta, lagi siyang bumabalik sa gitna ng nayon. Parang umiikot lang siya sa parehong daan. Ang mga bahay ay pare-pareho, ang mga mukha ng tao ay magkakapareho, at kahit ang mga aso sa kanto ay tila iisa lang. Napahinto siya at sumigaw, ano ba to? Nasaan ang daan palabas? Sumagot ang hangin, malamig, ngunit malinaw, walang labasan, Noel. Ikaw ang kapalit. Muling lumitaw si Maya, nanginginig at tila umiiyak. Sumpa ito ng hangin, sabi niya. Bawat taon, kailangang may isang dayo na maiiwan sa nayon. Kapalit iyon upang manatiling nakatago ang silangan sa mata ng mga tao. Nanlaki ang mga mata ni Noel. Ibig mong sabihin ako ang susunod. Tumango si Maya, luhaan. Noong nakaraang taon, ang nanay ko ang napili. Pero bago siya tuluyang kinuha ng nayon, tinulungan niya akong magtago. Kalahati na lang ako ngayon, kalahating tao, kalahating aswang. Kung ganoon, sagot ni Noel, paano kita nakikita ng malinaw? Dahil nakapili na ang hangin. Ikaw na ang magiging bagong tagapangalaga ng nayon. Biglang umihip ang hangin, sobrang lakas, parang bagyong galing sa ilalim ng lupa. Ang mga dahon ay nagliliparan, at mula sa lupa ay lumitaw ang mga aninong humuhugis sa mga nilalang na walang mukha. Ang tinig ng kapitan ay umalinggaw sa buong paligid, ang nayon ay hindi basta lugar, Noel. Isa itong buhay na nilalang. At gusto ka nitong manatili.
Piliting tumakbo ni Noel, ngunit sa bawat hakbang, nagiging mabagal siya. Parang hinihigop ng lupa ang kanyang mga paa. Mula sa hangin, may mga tinig na bumubulong ng kanyang pangalan, paulit-ulit, parang may galit at lungkot. Noel. Noel. Ikaw ang bagong tagapangalaga. Nang maramdaman niyang halos mawala na ang kanyang lakas, itinakbo siya ni Maya papunta sa isang lumang kuweba sa gilid ng nayon. Sa loob, may mga ukit sa bato, mga mukha ng mga taong nakulong sa sumpa. Ito ang mga nauna sa iyo, sabi ni Maya. Sila ang mga dayong hindi na nakalabas. Kapag tinanggap mo ang alok ng nayon, mananatili kang buhay pero di na tao. Napaluhod si Noel, nanginginig. Paano ko malalampasan to? Tumitig si Maya sa kanya. May isang paraan pero kailangan mong kalabanin mismo ang hangin. Kapag natalo mo ang hangin, mawawala ang nayon. Pero, dagdag niya, kapag nagtagumpay ka, mawawala rin ako. Sa labas, narinig nilang papalapit ang tinig ni Kapitan Saniel. Pumili ka na, Noel. Manatili bilang amin o mamatay bilang tao. Sa kalagitnaan ng gabi, kumulog ng sabay-sabay ang langit. Ang buwan ay bilog at nagliliwanag, ngunit tila dugo ang kulay nito. Alam ni Noel na ito na ang gabi ng ritual, ang sandaling pipiliin ng nayon ang kaluluwang mananatili. Hinila siya ng mga aninong lumitaw mula sa lupa, dala-dala patungo sa gitna ng baryo. Naroon ang lahat ng mga taga-silangan, nakapila sa paligid ng isang malaking apoy na berde ang liwanag. Sa harapan nila, nakatayo si Kapitan Saniel, may hawak na itim na baston at may mga mata na kumikintab na parang bakal. Ngayon, ang bagong tagapangalaga ay ipapanganak, anya. At ang lumang kaluluwa ay mawawala. Sa gitna ng apoy, may lumulutang na bato na hugis puso, kumikislap na parang hininga ng hangin. Kapag hinawakan mo ito, Noel, patuloy ng kapitan, hindi ka na makakabalik sa daigdig ng tao. Pero mabubuhay ka magpakailanman. Nakatali si Noel, nanginginig habang pinipilit kumawala. Lumapit si Maya, dala ang rosaryo na ginamit nila sa simbahan. Noel, may oras pa. Pero kailangan mong labanan ang apoy gamit ang sariling lakas mo. Huwag mong hayaang kainin ka ng hangin. Nagsimula ang mga tao sa paligid na umawit, mabagal, malalim, at nakakatindig balahibo. Ang lupa ay yumanig at ang hangin ay lumakas. Mula sa alikabok, lumitaw ang mga mukha ng mga dating dayo, umiiyak, nakikiusap na tulungan sila. Hindi ka nag-iisa, sabi ni Maya. Lahat sila, kagaya mo. Biglang sumiklab ang apoy at tinamaan si Noel ng bugso ng hangin. Nakita niya ang mga alaala ng kanyang buhay, ang kanyang pamilya, trabaho, at sarili niyang pagkatao, lahat ay unti-unting kinakain ng dilim. Ngunit bago siya tuluyang lamunin, itinapon ni Maya ang rosaryo sa apoy. Isang matinding liwanag ang pumutok, at ang buong nayon ay tila nagliyab. Ang mga tao ay nagsigawan, at si Kapitan Saniel ay sumigaw ng galit. Traidor ang kanyang sigaw, sabay hampas ng baston sa lupa. Ngunit sa halip na lumakas ang apoy, bigla itong namatay. Nagsimula nang maglaho ang mga bahay, ang mga puno, at maging ang mga nilalang, isa-isa silang nagiging abo at dinadala ng hangin. Hinawakan ni Maya ang kamay ni Noel. Kailangan mong tumakbo ngayon. Kapag natapos ang ritual, hindi ka na makakalabas. Tumakbo silang dalawa papunta sa kabubatan, ngunit sa bawat hakbang ay bumabagal ang paligid, parang sinusubukang pigilin ng oras. Sa likod nila, unti-unting nagiging alikabok ang buong nayon. Paglabas nila sa dulo ng kakahuyan, sumiklab ang isang huling bugso ng hangin. Tinapon si Noel sa labas ng kalsada, ngunit nang lingunin niya, wala na si Maya. Tanging bulong na lang ng hangin ang narinig niya, "Salamat, Papa Noel, malaya na ako." Pagmulat ni Noel, nasa ospital na siya. Ang paligid ay puti, malamig, at tila napakatahimik. Sa kanyang tabi, naroon ang pulis na sumagip sa kanya, si S.A. Dalawa Ramirez. Sir Noel, anya, 2 araw ka nang walang malay. Natagpuan ka namin sa gilid ng daan, puro sugat at abo ang katawan mo. Wala kang kasama. Napakunot ang noo ni Noel. Nasaan si Maya? Tanong niya. Yung batang babae sa nayon, napatingin si Ramirez sa isa pang nurse. Walang nayon sa lugar na yon, sir. Doon namin nakita ang katawan mo, sa gitna ng gubat, pero walang bahay, walang tao. Sabi ng mga taga roon, matagal nang abandonado ang lugar. Parang nilamig ang dugo ni Noel. Tumingin siya sa bintana, at doon niya nakita, sa labas, sa lilim ng mga puno, isang aninong babae, nakatayo, nakangiti. Si Maya. Ngunit sa sumunod na iglap, nawala ito, tinangay ng hangin.
Pagkalipas ng ilang araw, pinilit ni Noel na bumalik sa lugar na yon. Sa tulong ng mga pulis, pinuntahan nila ang lumang daan patungong silangan. Ngunit nang makarating sila sa dulo, puro abo at damuhan na lang ang naroon. Tanging isang lumang poste ng ilaw ang natira, nakayuko, at may nakasabit na rosaryo na sinunog ang kalahati. Walang nayon dito, sabi ni Ramirez. Sabi ng matatanda, dati raw may baryong tinatawag na silangan. Pero nasunog iyon mahigit 30 taon na ang nakalipas. Lahat ng nakatira nawala, walang nakitang bangkay. Tahimik si Noel. Nakatitig lang siya sa abo na tinatangay ng hangin. Pero nakita ko sila naroon si Kapitan, ang mga tao, si Maya na pailing si Ramirez. Marami na ring nawawala rito sa lugar na to, mga driver, naglalakad o na-stranded. Pero lagi silang natatagpuan, pagod, nanginginig at may bitbit na abo sa katawan. Bago sila umalis, humakbang si Noel papalapit sa gitna ng mga abo. Hinawakan niya ang rosaryo at biglang humampas ang malamig na hangin. Isang boses ang bumulong, "Salamat, nakalaya kami." Napapikit siya at tumulo ang luha. Pagdilat niya, wala na ang abo, wala na ang rosaryo, tanging mga tuyong dahon na lang ang lumilipad. Pagbalik niya sa Maynila, nagbago si Noel. Hindi na siya nagmamaneho mag-isa sa gabi, at tuwing dumadaan siya sa probinsya, palaging sinasara ang bintana kapag naririnig ang hangin na tila may tinig. Minsan, habang nakahinto sa traffic, may batang babae na kumatok sa kanyang bintana, may bitbit na bulaklak. "Kuya," sabi ng bata, "sabi po ng hangin, huwag na po kayong bumalik sa silangan." Doon niya nalaman, may mga katotohanang hindi kailanman makikita, pero mananatiling humihinga sa bawat ihip ng hangin. Isa.